Alamin naman natin sa video na to guys, no? Ang totoong kahulugan ng Christian, no? Kung ano nga ba ang pangbasihan ng pagiging Christian at kung ano nga ba ang katibayan natin para tawagin natin ang sarili natin na true Christian tayo, no? Kasi sa mundong ginagalawan natin ngayon, madami ang nagki-claim na Christian sila, no? Ang Christianity siya ang pinakamalaki na relihiyon sa mundong ito. Napag-alaman ko na more than 2 billion of people ang miyembro ng Christian Church, no? Pag sinabing Christian, sapat na ba na magpabinyag lang tayo sa Christian Church or maging miyembro tayo sa Christian Church or magsisimba tayo linggo-linggo para tawagin natin ang mga sarili natin na true Christian tayo, no? Alam naman natin na ang word na Christian ay nagmula siya sa root word na Christ. So meaning, dapat kung tunay na Christian tayo, no, mamuhay tayo na ayon sa pamumuhay ni Jesus Christ dito sa mundo, no? Gayahin natin si Jesus Christ noong namumuhay pa siya dito sa mundo, no? Maging true follower tayo ni Jesus Christ, no? So paano nga ba tayo magiging true follower ni Jesus Christ, no? Sinabi niya yan sa scripture niya sa Matthew 16:24, no? Anong sabi niya? Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross and follow me. So, kailangan kung gusto nating sundin si Jesus Christ ay kalimutan natin yung sarili natin, no? Nangangailangan siya na isakripisyo natin yung sariling kaligayahan natin, isasakripisyo natin ang sarili natin para sundin natin si Jesus Christ, no? Kasi nung nandito siya sa mundo, hindi biro ang mga ginawa niya dito sa mundo, no? Hindi biro ang mga pinagdaanan niya. Kaya tayo din, kung gusto natin na maging true follower ni Jesus Christ, isacrifice natin ang sariling kaligayahan natin. Isacrifice natin ang sarili natin para masunod natin si Jesus Christ, para sundin natin si Jesus Christ, no? Yan ang totoong Christian, no? At saka ang totoong Christian guys, no, kailangan may pananampalataya tayo sa Diyos, may pananampalataya tayo kay Jesus Christ, mananampalataya tayo doon sa finished work ni Jesus Christ sa cross na siyang nagligtas sa atin sa mga kasalanan natin, no? Manampalataya tayo na si Jesus Christ ay ang Savior natin nang dahil sa Kanya, kaya naligtas ang mga kasalanan natin, no? At saka, ang totoong Christian, dapat ay may taglay tayong pagmamahal sa puso natin, di ba? Anong sabi sa scripture? Ang greatest commandments ni God ay dapat ay mahalin natin si God ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at ng buong kaluluwa, no? So ngayon, i-check natin sa mga puso natin kung may taglay nga ba tayong pagmamahal ng gano'n, no? Kung may genuine love nga ba tayo para kay God, no? Kung may taglay tayong pagmamahal sa puso natin na katulad noong sinasabi sa Bible. At saka, ang pangalawang commandments ay mahalin natin yung kapwa natin katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin, di ba? May ganun nga ba tayong pagmamahal sa puso natin? Mahal nga ba natin yung kapwa natin? Pantay-pantay nga ba ang tingin natin sa kapwa natin? Pantay-pantay nga ba ang pakikisalamuha natin sa kapwa natin? Dapat yaan ang basihan natin para matawag tayo na true Christian. At saka kung tayo ay true Christian, no, dapat ay masunurin tayo sa mga kautusan ng Diyos. Kung ano yung nakalagay sa Bible, susundin natin yan. Huwag nating susuwayin. So meaning, mamumuhay tayo ng naaayon sa mga salita ng Diyos. Magbasa tayo ng Bible para hindi tayo maliligaw ng landas, para hindi tayo magkasala sa Panginoon, no? At saka, kung tayo ay totoong Christian, dapat nagwo-worship tayo sa iisang Diyos lang. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa at siyang lumikha sa atin. Yun lang ang iwo-worship natin. Si God lang, nag-iisang Diyos natin, no? At saka kung tayo ay totoong Christian, no, i-check natin yung lifestyle natin, no? Tinatawag natin na Christian yung sarili natin, tapos ang mga gawain natin ay mahilig tayong makiparty, mahilig tayong gumimik, or materialistic tayo, or may pagnanasa tayo sa mga bagay-bagay, nagnanasa tayo sa laman, or ang mga gawain natin ay gawain ng mga makasalanan na tao, no? Matatawag ba natin yung sarili natin na Christian kung ganun tayo? Ganun ba ang pamumuhay ni Jesus Christ nung nandito siya sa mundo? Di ba hindi? Matatawag ba natin na Christian yung mga sarili natin kung tayo ay makasarili? Sarili lang natin iniintindi natin, hindi natin iniintindi yung kapakanan ng ibang tao. Hindi natin pinapahalagahan ang feelings ng iba. Hindi natin
tinitignan ang sitwasyon ng ibang tao, no? Makasarili tayo, yung sarili lang natin iniintindi natin. Pwede ba nating tawagin yung sarili natin na true Christian tayo? Di ba? Hindi. Kaya dapat kung tinatawag nyo ang mga sarili nyo na true Christian kayo, i-check nyo yung lifestyle nyo kung namumuhay nga ba kayo na katulad ng pamumuhay ni Jesus Christ nung nandito pa siya sa mundo, no? At saka, dapat gayahin natin ang pag-uugali ni Jesus Christ kung gusto natin na matawag tayo na true Christian, no? Ano nga ba ang taglay na pag-uugali ni Jesus Christ? Si Jesus Christ ay mapagpatawad, di ba? Number 1 na pag-uugali ni Jesus Christ, siya ay mapagpatawad. Kaya nga, noong mamamatay na siya, di ba, ihiningi niya ng tawad sa Diyos Ama ang mga kasalanan ng mga tao sa kanya, di ba? Dumana siya ng pang-aapid, dumana siya ng pagmamaltrato mula sa mga tao nung nandito pa siya sa mundo. Ang ginawa niya, ihiningi niya ng tawad, di ba? Anong sabi niya? Patawarin mo sila, Ama, dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. At saka pangalawang kaugalian ni Jesus Christ, siya ay mapagmahal, di ba? Mapagmahal siya sa lahat ng tao, pantay-pantay yung tingin niya sa lahat, no? Nung nandito pa siya sa mundo, wala siyang ginawa kundi nangaral siya ng mga salita ng Diyos, no? Kasi gusto niya magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng mga tao. Doon pa lang na ipakita niya sa atin na siya ay mapagmahal, mahal niya tayong lahat, at saka siya ay maawain. Pinagaling niya lahat ng may mga sakit, di ba? Pinakain niya yung mga tao na nakikinig ng pangangaral niya, no? Pinakain niya yung libu-libong tao na nakikinig sa kanya, no? At saka siya ay mapagpasensya, pasensyoso siya. Di ba noong hinahamak siya ng ibang tao, noong pinagsasalitaan siya ng kung ano-ano, no? Hindi niya pinatulan, kundi nagpasensya siya, iniiwasan niya yung mga ganong tao, no? Doon pa lang mapapatunayan natin kung gaano ka pasensyoso si Jesus Christ. At saka siya ay malumanay, 'di ba? Malumanay siya, hindi siya magagalitin, hindi siya mayabang, 'di ba? Malumanay siya kapag magsalita, no? At saka siya ay mapagkumbaba, 'di ba? Siya ay may mababang loob, mapagkumbaba siya dahil sa kababaan ng loob niya, 'di ba? Ibinaba niya yung sarili niya. Diyos siya, pero ang ginawa niya, nagkatawang tao siya para tubusin ang lahat ng mga kasalanan natin ng mga tao, no? At saka si Jesus Christ ay masunurin siya, di ba? Masunurin siya sa mga salita ng Diyos. Nung nandito pa siya sa lupa, siya ay namumuhay ng naaayon sa mga salita ng Diyos. At saka si Jesus Christ ay tapat, di ba? Tapat siya sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, di ba? Tapat siya sa mga salita ng Diyos. Kaya nga hindi siya nagpapatukso kay Satan nung tinukso siya dahil tapat siya sa mga salita ng Diyos, di ba? At tapat siya na naglilingkod sa mga tao nung nandito pa siya kasi gusto nga niya magkaroon ng kaligtasan ang lahat. Nangaral siya sa lahat ng mga tao. At saka siya ay mabait, si Jesus Christ, di ba? Dapat tularan natin siya, mabait siya sa lahat, pantay-pantay ang tingin niya sa lahat ng tao, di ba? Wala siyang kinikilingan. At saka si Jesus Christ ay kalmado at saka may kapayapaan ng isip, 'di ba? Katulad na lang noong nasa laot sila, no, nasa gitna sila ng dagat, no? Di inabutan sila ng bagyo sa gitna ng dagat, no? Ang lakas ng hangin at saka alon, napasukan na ng tubig yung bangka nila, no? So natutulog si Jesus Christ nung time na yon. Ginising siya ng mga disciple niya kasi yung mga disciple niya natatakot, no? Ginising siya, sinabi ng mga disciple niya na iligtas daw sila kasi natatakot nga sila kasi napasukan na ng tubig yung bangka nila, no? Pero si Jesus Christ na natiling kalmado, no? Tinanong pa niya yung mga disciple kung bakit sila natatakot, no? Ang ginawa niya, sinuway niya yung hangin at saka yung alon, no? Kaya kumalma yung bagyo, no? Napatahan niya yung bagyo, no? At saka si Jesus Christ ay may self-control, di ba? Noong inapi siya ng mga tao, minamaltrato siya ng mga tao, no? Ang ginawa niya, no? Iniwasan niya, hindi siya nagpapatangay ng galit niya or hindi niya pinatulan yung mga tao na gumagawa sa kanya ng kasalanan, no? Kundi iniwasan niya. At saka si Jesus Christ ay servant siya ng mga tao, kaya nga nangaral siya, nagturo siya ng mga salita ng Diyos, no? Sa lahat, nagturo siya, servant siya ng lahat, di ba? Iniisip niya yung kapakanan ng ibang tao, hindi siya makasarili. Dapat ganitong pag-uugali ang gagayahin natin, no? Huwag tayong makasarili, no? Mamuhay tayo ng naaayon sa salita ng Diyos para hindi tayo magkasala sa Diyos, no? Kasi anong sabi dito sa
Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Hindi daw lahat sa atin na nagsasabi sa kanya ng Lord, Lord ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, no? Kundi yun lamang daw mga tao na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Yun lang mga tao na sumusunod sa kautusan ng Diyos, no? At sabi dito, sa araw daw ng judgment, no, marami daw ang magsasabi sa kanya na, Lord, hindi ba kami nagpahayag ng mga salita mo? Or Lord, hindi ba kami nagpapalayas ng mga demons gamit ang pangalan mo? Anong isasagot ni Jesus Christ sa atin kapag tayo ay hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos? Sasabihin niya sa atin, no? Hindi ko kayo kilala, kahit kailan hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo na manggagawa ng kasalanan, di ba? Aantayin ba natin na masabihan tayo ni Jesus Christ ng ganito, no? Kaya dapat kung tayo tinatawag natin na true Christian ang sarili natin, no? Dapat mamumuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos, no? Sundin natin lahat ng mga kautusan ng Diyos at saka paano natin matatawag ang sarili natin na true Christian tayo, no? Anong sabi dito? Sa John chapter 1 verse 12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Diba? Ano nakasaad dito? Kung sino man daw yung tumanggap kay Jesus Christ, sino man yung naniniwala kay Jesus Christ, naniniwala sa pangalan ni Jesus Christ, no? Yun daw yung mga binigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos, no? At saka sabi dito sa Galatians chapter 3 verse 26, in Christ Jesus, you are all children of God through faith. O diba? Sa pamamagitan ni Jesus Christ, no? Tayo daw ay matatawag na mga anak ng Diyos kapag tayo ay may pananampalataya, no? Kapag tayo ay may pananampalataya kay Jesus Christ, mananampalataya tayo na siya ang Savior natin, tayo ay matatawag na anak ng Diyos. Pero tulad ng sinabi ko, hindi sapat ang pananampalataya, no? Kasi nakasaad sa Bible, faith by itself without action is dead. Kaya kailangan samahan natin ng aksyon ang pananampalataya natin, no? Umaksyon tayo, gumawa tayo ng kabutihan at saka sundin natin lahat ng kautusan ng Diyos kasi hindi porket nananampalataya ka, malaya ka ng gawin lahat ng gusto mo or pwede ka nang gumawa ng kasalanan porket may pananampalataya ka sa Diyos, porket nananampalataya kasi kay Jesus Christ na siya yung Savior natin. Kailangan gawin nating holy ang mga sarili natin kasi nga tulad ng sinabi ko, ang requirements papunta sa langit, kailangan maging holy tayo, gawin nating banal ang mga sarili natin dahil si God ay banal siya, hindi pwedeng makasama sa heaven ang mga tao na hindi banal, no? Kaya para sa atin na naghahangad ng kaligtasan, para sa atin na gustong makarating sa kaharian ng Diyos, no? Ano pang inaantay natin, guys, no? Maging follower na tayo ni Jesus Christ ngayon pa lang, no? Maging true Christian na tayo, maging true follower tayo ni Jesus Christ, no? Para matatawag natin yung sarili natin na true Christian tayo, no? Yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Kaya hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!